mga kapolitika, usap-usapan po ngayon dito sa mundo ng social media itong evening gown ni Chelsea Fernandez at ni Miss Universe 2014 Paulina Vega, kasi marami ang nakakapansin ng mga netizen na magkahawig di umano or similar yung kanilang gown dito na isinuot sa finale ng Miss Cosmo at ng Miss Universe 2014. So pag-uusapan natin kung talaga nga bang magkahawig or pareho ang disenyo ng gown at kulay na isinuot ni Chelsea Fernandez at ni Miss Universe 2014 Paulina Vega. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. So usap-usapan dito sa social media itong final gown ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2024 na kung saan ay nagtapos siya bilang first runner-up. So marami ang mga nakapansin at even ako personally is parang para sa akin is familiar yung isinuot ni Chelsea Fernandez, which is totoo naman na talagang magkahawig or similar doon sa isinuot ni Paulina Vega, ang nanalo sa Miss Universe 2014 na mula sa Colombia. So maganda yung isinuot ni Chelsea Fernandez, most especially yung cape, yung pagtanggal niya ng cape sa kanyang gown. Talagang napakaganda ng pag-perform niya, most especially doon sa kanyang paglabas at tinanggal niya na yung cape ng kanyang gown. So marami talaga ang nagulat at talagang yung audience ay napahiyaw. So kung ako ang tatanungin mga kapolitika kung talagang magkapareho ba or look alike ba yung yung gown ni Chelsea Fernandez at ni Paulina Vega. So para sa akin, in my own opinion, ay similar lang. Hindi talaga totally na buong-buo na ginaya yung gown ni Paulina Vega. Of course, merong twist yung ibang mga disenyo mo, especially yung sa harap na kung saan ay ibang-iba doon sa disenyo ni Paulina Vega. At hindi naman ito bago, hindi naman ito first time na nangyari, kasi yung ibang mga designer ay nanggagaya din yan sila sa ibang design, pero ginagawan lang nila ng ibang twist or dinadagdagan nila, binabawasan nila ng design para hindi naman magmukhang copycat or photocopy yung gawa. Okay, kasi yung even yung sinuot niya tisa dito sa Miss Universe 2025 ay sabi nila ginaya daw doon sa isang black model. Okay, so apparently nagagayahan lang din yan sila mga kapolitika. And even yung gown ni Catriona Gray sa Miss Universe 2018 is marami rin ang mga inspired doon, kung kaya gumawa rin sila ng sarili nilang obra, and then medyo may binago sila, medyo may binawas, may dinagdag. So ganun lang naman ang mundo ng fashion, kasi sa sobrang dami ng mga nagsusuot ng gown, so hindi talaga maiwasan na minsan is magkakapareho na sila ng design, at yung iba ay talagang sadyang kumukuha ng ideya doon sa ibang mga fashion designer. So ganun lang naman mga kapolitika, as long as not totally is ginaya mo yung buong disenyo ng isang gown. So yun ang aking maging opinion at ang aking magreaksyon dito sa isang video, usap-usapan dito sa social media na kung saan ay ginaya daw or magkalintulad daw ang gown ni Miss Universe 2014 Paulina Vega at ni Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez. So aside from this is pag-uusapan rin po pala natin mga kapolitika yung pabutuhan dito sa Miss Cosmo 2025 na kung saan ay makasaysayan at historical itong ginawa ni Chelsea, dahil first time in the history na someone delegates from the Philippines ay pinadala sa international beauty contest, and then umabot ng 28 million yung kanyang boto. So estimate ko mga kapolitika is baka nasa 10 million yung ginastos ng Sultan Kudarat dito sa mga pabutuhan sa Miss Cosmo 2025 para talagang masecure yung top 10 kay Chelsea Fernandez. Pero kung ako yung tatanungin is kahit hindi pa siguro nag-top 1 si Chelsea doon sa sa kanilang pabutuhan, ay sigurado ako at malakas na kutob na abot siya sa top 10. At even nga, sabi ko doon sa aking ng video ay hanggang top 5. So sabi ko rin na dalawa yung scenario na possibilities na mangyayari dito sa Miss Cosmo. It's either
kukoronahan nila si Chelsea Fernandez, and then yung pangalawa is magkukorona sila ng iba pero deserve rin. Okay, so yung scenario number 2 ang nangyari mga kapolitika dito sa Miss Cosmo 2025, kasi sabi nga natin na magkukorona sila ng deserve kasi sasabihin naman ng organization na kung saan ay tatanggap naman ng pagkatalo ang Pilipinas. So sa madaling sabi ay gumamit rin ng estratehiya itong Miss Cosmo. At nakakawa po pala mga kapolitika yung si Miss El Salvador, kasi nasa 27 million yung kanyang boto. 1 million lang ang lamang ni Chelsea Fernandez. Talagang itinaguyod siya kung sino man yung nag-sponsor sa kanya. 27 million ang boto ni El Salvador, and then wala man lang siya sa top 21. At aside dito kay El Salvador ay itong si Peru at si Miss India, sabi nila is deserve daw ng mas higher na placement. So sabi ko nga, kung maganda yung kailang naging performance, dito nakikita natin na sa mga posts, sa mga videos nakita natin sa social media, and then naligwak sila. The most possible reason mga kapolitika is nadali sila doon sa closed door interview, which ang sabi nga natin is very critical, very crucial doon sa closed door interview, kasi kinikilala ng mga hurado yung bawat personality ng mga delegates. Kumbaga sa layman's term is dito sa atin nag-a-apply tayo ng trabaho, closed door. So ini-interview tayo ng may-ari or kung sino man yung mga head, mga manager or mga supervisor na nag-interview sa atin, kung ikaw ba ay fit para doon sa ina-applyan mong trabaho. So ganun din po sa mga beauty pageant. Kinikilatis nila yung bawat personality ng bawat delegates, kumbaga para masiguro talaga na ikaw yung hinahanap ng organization. So ganun lang po yun. Siguro is nadali yung mga delegates na nakikita natin sa mga performance nila, sa mga pagrampa, sa evening gown, sa swimsuit. So then sabi nila mas deserve doon ng higher na placement, pero wala naman, hindi nangyari. It could be na nadali talaga sila doon sa tinatawag na closed door interview. So pinag-usapan natin mga kapolitika kasi marami ang mga nagtatanong kung bakit wala sila sa ganitong paranking, ganitong placement. Merong mga hindi daw deserve doon sa top 5, sa top 10. So ganun ang mga scenario. Pero meron ring talagang mga time na talagang luto-luto, mekos-mekos ang resulta ng kompetisyon. Hindi talaga maiiwasan yan. Hindi talaga 100% masabi natin na malinis ang beauty contest, kasi alalahanin natin na dito sa Vietnam ginanap ang Miss Cosmo 2025. So yun nga, gumawa ng kasaysayan itong si Chelsea Fernandez bilang most voted candidate sa kasaysayan ng Pilipinas na ipinadala sa isang international beauty pageant. Sa tingin nyo mga kapolitika, worth it kaya ang paggastos ng Sultan Kudarat dito kay Chelsea Fernandez? At ano po ang inyong magreaksyon sa sinasabi at usap-usapan dito sa social media na ginaya di umano ng designer ni Chelsea Fernandez ang naging gown ni Miss Universe 2014 Paulina Vega? Kayo po ba ay naniniwala? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, meron po palang interview itong si Atisa Manalo dito kay Vice Ganda, kasi ipinalabas na po dito sa kanilang YouTube channel. So panonoodin po natin dahil nagkwento po itong si Atisa dito sa kanyang naging karanasan sa Miss Cosmo. May mga nakausap ako, katulad si Kylie, kunento niya sa akin dati. She was preparing for Miss Universe. Pero nanalo siya ng Binibining Pilipinas International. So sa international siya sinali. So kinakailangan niya raw i-tweak o i-unlearn yung mga inaral niya kasi ibang laban yung Ganun pa rin, kada pageant, iba-iba yung mga hinahanap. Ibang kilos, ibang ganda, ibang uri ng rampa. Tapos ibang plema dapat. Dapat pag hindi ka muna inuubo, ubuhin ka na lang pagtapos yung pageant. Hindi na kahit kong pigilan, kaya kanina pa habang mimik at tahimik ako. Kung beauty queen ka, kahit ubo, pipigilan mo, no? Uto at yung Image. ganyan. Paano pag umuutot ang beauty queen? Hindi nyo rin pinapahalata. Ano yung ibig sabihin? Pwede mo namang pigilan yun. Eh, paano pag nangyari na? Paano ka, yung beauty queen ka? Ano yun? Kasi di ba, kunya hindi ka beauty queen. Minsan mo yung,
Sorry, nautot ako. Yung ganyan. O kaya, Yun din. i-deny Pero, mo. hindi ko di-deny. Pero, tinatry kong hindi siya mangyari. Never pa nangyari sa akin na kailangan kong magpalusot. Baka naman kaya ka piniplema kasi pipi. Dito na siya pupupo. Grabe, no? Ayoko na. Ang dami mo kailangan maintain pag beauty queen ka. Hindi ko pwedeng maplemahin. Hindi ko pwedeng putukan ng ubo. Hindi ko pwedeng umutot. May nakakabawas ng ganda dyan, di ba? Nung nag-international ka, tapos nag-universe ka, anong difference? Yung stage. Hindi ko mo. In Miss International, we were treated like VIP tourists of Japan. So they bring us Ano ibig to... sabihin doon? Na VIP tourist? Na they bring you to the best restaurants, they let you stay in the best hotels, they let you experience Japan in a more premium way kasi pinapasara nila lahat pag dadating kayo. Rain ng rain na talaga. Oo. So, that's... Hindi trabahador. Oo. Ano ka talaga, bisita ka, enjoy Japan. Ganyan yung Miss International. And then sa Miss Universe, was more of visit din kayo. Actually, in Thailand, they made us do it also. Ng mga restaurants. In-enjoy nyo rin naman. Oo, pero a lot of it, it's so different, the pageant scene now from how it was in Miss International. Kasi dati, kayo-kayo lang. Ngayon, pagdating mo sa isang lugar, may mga pageant media, yung mga vloggers na they're gonna interview you every time or they're gonna ask you, oh, post, ganyan, ikot ka, lakad ka, ganyan. Hindi siya private talaga. Hindi Yung na. private dinner, yung Oo. ganun. Everything is public. Laging may camera, may press lagi. So, mas pagod ka sa Miss Universe. Oo. As much as you wanna be yourself, hindi ka naman pwedeng nakaganon na makukuhanan, di ba? Because you're representing your country. Pero yung, katulad yung lakad, sabi ni Kylie sa akin dati, iba daw yung rampa ng Miss International dun sa pre-prepare niya pang Miss Universe. Kasi sa Miss International, pang maliliit. Sa Miss International, gusto niya yung maliliit lang ng kilos, yung hindi masyadong magaslaw, yung gano'n. Because I think it depends on the standard of beauty of the country you're going to or the organization the country is from. Pero sa experience mo ng Miss International, Oh, kasi Japanese people, they're very, timid. So they do like small Simplihan movements. lang. Oo. Yung hindi exaggerated yung mga kilos mo. so gano'n din ang kinilos mo doon at nirampa mo. Nag-adjust ka. It so happened to be na yun yung point ng life ko na ganun din ako kumilas kasi medyo mahiyain pa ako. Okay. So sakto siya sa phase of life ko nun. Hindi ka yung di ba maraming yung baklang-bakla, yung hindi ka gano'n. Parang hindi ako ever naging ganun kasi nga mahiyain ako na So ano yung mas malapit sa totoong personality mo? Yung personality mo na nakita nila sa Miss International, yung personality mo na nakita sa Miss Universe. Kasi sa Miss Universe, kasi laban na laban ka talaga eh. sa Miss Universe. Iba yung ako hampas laban- ng puwet mo dun eh, di ba? Parang meron talagang gustong LV na malala, di ba? Yung feeling ko, Miss Universe, kasi that's the perfect representation of who I am now. Perfect representation of who I was nung 20 years old ako, yung Miss International. Nagbabago Kasi we din all naman ng changes. pagkatao. Yes. Totoo naman. Pwedeng pa-sweet ka last year, pero ngayon laban ka na ngayon. Okay, kasi next nasaktan week, ka. ganyan. May Diba? character ka, di ba? Per Last phase of month, life. butang-buta ka lang kasi in love ka. Pero ngayon, Yes! iba ka kasi heartbroken ka na. Totoo naman. That's so real. That's so real. Sorry. Yung Cosmo, ano yung pinakaayaw mo sa experience na to? Na kung pwedeng matanggal yun sa memory mo na sana hindi ko naranasan dito sa journey mo sa pageantry, ano yun? Buong pageantry. Magmula na nag-start ka. Ano yung Wala pinaka na start. worst Oh my experience? God. Alam mo ba, meron akong pageant na sinalihan. Nag-boom yung stage na. Anong pageant yan? Hindi ko masabihin, bawal ata. Bakit? Anong pageant? Basta, there's this pageant na Sabihin mo, hindi siya local pageant or malaki yan? Hindi siya local pageant. Pero malaki. Oo. International pageant pa yan. Huwag ka sabihin. Hindi yan nakita. Nakita yan sa TV. Hindi ko alam. Basta gumuho yung stage. Na news? Na news pala yan. Oo. Ito yung sa Cosmo. Ayan ha? Hindi siya nagsabi ako. Panood namin sa news. Yung Miss Cosmo. Sa Miss Cosmo, gumuho yung stage. Hindi ko alam kung bakit, pero mag-rehearsals dapat kami. Nagwe-wait kami. Bilang gumuho yung stage, na-sprain ako, nagkaroon ng fluid yung bone marrow ko or something. Hindi ako nakalakad, tapos nag-wheelchair ako for a while. Tapos lumaban ako ng prelims tsaka finals na masakit yung
ankles ko, as in halos di ako makalakad. Akala namin, hindi ko alam na dahil dun sa pagbuhol. So napilay ka nung nabuhol. Kasi nagtakbuhan kami, parang siyang final destination. Kasi yung gumabagsak yung Stampede. scaffolding, ganyan. Talaga? Yes! As in! I don't know why no one... Pero may mga pictures eh. Oo, at saka na news. Na news yan. So dun na-aksidente ka dun. Oo, tapos sabi Grabe, ng mga parang tao, yung- nag-iinarte daw ako. Kala namin napilay ka sa pasarela. Parang naman. Hindi kasi di ba pag nag-over practice, pwede kang mapilay kasi sa Sa pasarela bagay, kasi oo, sa mga nangyayari. sapatos yung ang tataas Oo. eh. Mamali ka ng turn, ng, di ba? Ng switch, ng twirl, di ba? Mapipilayan ka eh. I should know. Wow! Bilang sapatos ako, hindi bilang meeting. Hindi dati ako sapatos. Hindi kaya Pilipino yung contractor niya, Substandard. substandard yung mga ginawa. Nakakahiya kung Pilipino pa yung gumawa ano na. Kung nanalo ka sa Everything Miss happens for a Cosmo, reason. hinto ka na doon. Oo.